Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Tinawag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang hamon ni Senador Rodante Marcoleta kaugnay sa West Philippine Sea bilang noise in democracy. Bagaman ayaw niyang magkomento ni Lazaro, sinabi niyang bahagi ito ng malayang demokrasya sa Pilipinas. Sinabi rin niya na lahat ay may karapatan sa ilalim ng malayang pamamahayag sa bansa. Naunang naghamon si Marcoleta ng debate matapos sasabihin na mas madali kung i-give up na lang ang Kalayaan Island Group. Pero giit ng mambabatas na misinterpret lang siya sa kanyang sinabi. Ang pahayag ni Marcoleta ay kasunod ng sagutan ng Chinese embassy officials sa Pilipinas sa mga senador. Naniniwala si Pasig City Representative Roman Romulo sa lumabas na EDCOM 2 na dapat ay mga guro ay may specialization na magtuturo sa mga tamang subjects para sa mas matuto ang mga bata. Sa panayam sa ATM, anong take mo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta? Sinabi ni Romulo na ito ang mas mabuting paraan na tamang maturuan ng mga mag-aaral. Kailangan masigurang pumapasok sa specialized subjects ang mga mag-aaral. Dagdag pa ni Romulo, may adjustments na ginagawa ang DepEd, CHED at EDCOM 2 upang masama ng specialized subjects sa kolehiyo, partikular na sa mga nagnanais maging guro. Kailangan po talaga paigtingin po yung mga numero ng mga estudyante na pumapasok po dun sa mga specialized subjects natin in education. Kasi yun ang kailangan. Tama yun. Yun ang nakita nung EDCOM 2. Ang nangyayari kasi po, sa isang grade level, kunyari kailangan magturo ng certain subject. Ang problema, wala talagang teacher doon na yun yung pinag-aralan niya nung nasa kolehiyo siya. Samantala, dinipensahan ni Clifford Piniera ng National Union of Students of the Philippines sa mga kapwa kabataan laban sa naging pahayag ni Senador Robin Padilla na mahina ang henerasyon ngayon. Sinabi ni Piniera na hindi mahina ang mga kabataan dahil sa dami ng problema na hinaharap ng lipunan, tulad ng mga problema pang transportasyon at ekonomiya. Sa usapin naman ng depresyon, sinabi ni Piniera na tumaas ang awareness ng mga tao dito, lalo at dumarami na ang access ng mga tao sa impormasyon ukol sa iba't ibang mental health awareness. Ang mga kabataan, hindi mo sila masasabing mahina kasi sa kasalukuyang kondisyon pa lang ng lipunan, ang dami niya ng kahirapan na hinaharap. Meron sa edukasyon, kailangan magbayad ng matrikula, na kung anong babayarin. Sa transportasyon, na napakahirap ng ating transportasyon papunta sa mga eskwelahan. At meron tayong mga working students na kinakailangan kumayod araw-araw para meron lamang pantustos sa kanilang pag-aaral. Kaya naman po, pagdating din dun sa sinabi niya na ang mga kabataan daw ay dumarami yung cases ng depression. Ang masasabi lang naman po natin doon ay kaya lang naman lumilitaw yung mga cases ng depression ay dahil mas mataas na rin yung awareness. Hinarana ni megastar Sharon Cuneta sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa An Evening with the Stars event sa lungsod ng Maynila kagabi. Sa gitna ng pagtatanghal ay sinabi ni Sharon na dedicated ang susunod na kanta kay First Lady Liza Marcos. Pero bago yon ay pabirong sinabi ng tinaguriang megastar na iisa lang ang kanyang vice-presidente at yun nga ay ang kasama niya at kadate na si Senador Kiko Pangilinan. Matatanda ang tumakbo si Pangilinan noon bilang vice-presidente kasama si Leni Robredo. Nagbiro pa si Sharon Cuneta na mali kasi ang napiling vice ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. And sir, I have only one vice president there. My date tonight. Mali your choice, no? Sorry, okay, let's move on. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa free-to-air, din Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.